Sa nakaraang kwento natin ay inutusan ng Phoenix si Yonwoo na gumawa ng naaangkop na lalagyan para sa Flame of Life. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagtapos masabi yun ng Phoenix ay lumabas naman sa sistema ni Yonwoo ang hidden quest na The Flame of Life. Ang Flame of Life ay ang pinanggagalingan ng walang hanggang kapangyarihan ng Phoenix, nangangailangan ito ng espesyal na lalagyan upang dalhin ang nararapat na hindi namamatay na katangian. Minungkahi naman sa sistema na ipunin niya ang mga materyales na mula sa mga halimaw na nagkalat sa paligid ng ika-11 na palapag ng tore at kumpletuhin niya ang lalagyan upang dalhin ito ang Flame of Life. May 3 materyales ang kinakailangan at ang una ay kakailanganin niya ang tinatawag na albatross eggs na 5 piraso at ang pangalawa naman ay 80 na piraso ng Shadow Snake's apple at ang panghuling materyales na kinakailangan ay ang tinatawag na Lesser Dragon's heart na 1 piraso. Wala namang limitasyon sa oras at ang gantimpala na kanyang matatanggap ay ang Phoenix Favor at Flame of Life. Napahawak na lang sa batok si Yonwoo dahil ayon pa sa kanya na mas nakakainis pa ang quest ng paggawa ng lalagyan kumpara sa tunay na makukuha niyang gantimpala. Sinabi naman ng Phoenix na dahil tapos na nilang pag-usapan ng patungkol sa kanyang gagawin ay minungkahi niya naman kay Yonwoo na pwede na siyang umalis at balik na lang siya kapag handa na siyang tanggapin ang kanyang gantimpala at sinang-ayuna naman yun ni Yonwoo. Kinagabihan ay nagsisiga na si Yonwoo at iniisip niya ang patungkol sa itlog na kahit na isa lamang itong hayop ang nasa loob ng itlog ay isa pa rin itong bata kaya naman sensitibo ito at apektado ito ng impluensya na galing sa labas at ayon pa sa kanya na ang kauna-unahan niyang ginawa ngayon ay ang bigyan ng tahimik na kapaligiran ang itlog. Napagdesisyonan niya naman na gumawa siya ng pugad kahit na hating gabi na. Habang gumagawa siya ng pugad ay napansin niya naman ang itlog na umiilaw at iniisip niya naman na parang nasa maayos na kalooban ang itlog ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay nagtataka lang si Yonwoo na kung ito ba ang tamang paggawa sa pugad dahil sinusunod niya naman kung ano ang sinabi sa journal at ayon sa journal ay bumuo siya ng solidong pundasyon mula sa sanga ng alkes trees at maglatag siya ng mga damo sa ilalim upang mapigilan ang ibang hayop na lumapit sa itlog at ikalat niya ang katas ng carnivorous na puno sa ilalim ng lupa sa palibot ng pugad at hugasan ng itlog gamit ang tubig na mula sa malapit na bukal. Nang matapos niya na ang pugad ay bigla na lang siyang napapikit at kinuha niya na ang itlog mula sa tubig habang iniisip niya na hindi siya makapaniwala na ginagawa niya ito. At agad niya namang pinunasan ang itlog para matuyo at habang pinupunasan niya ang itlog ay umiilaw naman ito at napapangiti na lang si Yonwoo dahil doon at napagtanto niya naman na parang gustong-gusto ng itlog ang kanyang ginagawa kaya naman wala na siyang magagawa kundi ang alagaan ang itlog. Sumapit ang bukang liwayway. At dito nagawa na nga ni Yonwoo ang pugad para sa kanyang itlog at inilagay niya na dito ang itlog at agaran niyang isinabat sa itaas ng puno. Napangiti naman siya dahil sa isip niya na ito na muna ang kanyang magagawa sa ngayon para sa kanyang itlog. At agad naman siyang tumalikod at napagdesisyonan niya naman na titignan niya ang mga gantimpala na kanyang natanggap upang malaman niya ang detalye patungkol sa mga ito. At habang pipindutin niya ang accept ay sa pagkakatanda niya na mayroon siyang kabuuang bilang na 8 items na gantimpala at tuluyan niya nang pinindot ang accept at nagsilabasa naman ang mga items na gantimpala sa kanya. At makalipas ang ilang saglit ay natapos niya ng isa-isahing suriin lahat ng kanyang mga natanggap na gantimpala ngunit isa lamang ang sa tingin niya ang may pakinabang. At ang item na ito ay ang tinatawag na Skull Crest at ang uri naman nito ay support item na mayroong grado na D. Isa itong hekaw na gawa sa bungo ng manlalaro na isang mangkukulam nang nabubuhay pa ito. Isa itong mahusay na artifact noong una itong ginawa. Subalit habang lumilipas ang panahon ay naglaho na ang kahusayan nito at sa ngayon ay magagamit na lamang ito bilang isang support item. Ang kaluluwa ng mangkukulam na manlalaro ay kaakibat na ng bungo at tuloy-tuloy lamang ito sa pagsigaw sa sakit. Ang sigaw niya ay bahagyang napapalakas nito ang itim na elemento na mana. Sa isip-isip niya naman habang pinagmamasdan ng hekaw na hindi ito magiging mahusay na item kapag hindi tiningnan ang mga opsyon nito at ginamit niya naman ang kanyang Dragon Eyes at ayon pa sa kanya na bihira ang item na ito dahil laman nito ang kaluluwa ng isang mangkukulam. Kaya naman napagdesisyonan niya na mas mainam gamitin ito kapag sinamahan niya ng kanyang itim na bracelet at nang walang ano-ano'y hinalo niya ang kapangyarihan ng itim na bracelet at ng hekaw na naglalaman ng kaluluwa ng mangkukulam at habang nasa kamay niya ito ay unti-unti namang hinihigop ng hekaw ang kapangyarihan ng itim na bracelet at maya-maya pa ay bigla na lang naging pula ang kulay nito at bigla na lang itong nawala at agad namang namuo ang malakas na enerhiya na nanggagaling sa hekaw sa kanyang harapan at unti-unting lumalabas ang kaluluwa ng mangkukulam at dito tuluyan nang lumabas ang kaluluwa ng mangkukulam.
Hindi naman akalain ni Yeonwoo ang kanyang nakikita sa kanyang harapan dahil ayon pa sa kanya na inaakala niya na isa itong kaluluwa ng manlalaro na linamon ng halimaw subalit iba ang kinalabasan nito kumpara sa kanyang inaasahan at nagtataka lang siya kung ang kanyang eksperimento ay kung gagana ba. Bigla niya namang nilapitan ang kaluluwa ng mangkukulam dahil wala naman na siyang magagawa pa kundi ang subukan nito at kaagad niyang hinawakan ang ulo ng kaluluwa ng mangkukulam habang iniisip niya na nagawa niya ngang palabasin ang kaluluwang ito subalit hindi niya pa lubusang napapasailalim ng kanyang utos. Tiningnan niya naman ang kaluluwa at habang hinahawakan niya ito ay napagdesisyonan niya naman na ko-kontrolin niya muna ang isang ito at kaagad niyang sinabihan ito na sundin niya siya at sumisigaw naman ang kaluluwa ng mangkukulam dahil sa kanyang ginagawa at parang nagpupumiglas ito at paulit-ulit niya itong inutusan na sundin niya siya habang ang kaluluwa ng mangkukulam ay napasabi na lang na hindi niya gustong mamatay habang lumuluha ito at inutusan naman siya ni Yeonwoo na sundin niya siya at tuluyan nang nilamon ng kanyang kapangyarihan ang kaluluwa ng mangkukulam at maya-maya pa ay bigla na lang umusok ang paligid at biglang naging matingkad na itim ang kaluluwa ng mangkukulam. Pagtapos noon ay nagkaroon naman ng parang apoy na kulay asul at napahawak naman sa dibdib si Yeonwoo at sa isip-isip niya naman na sa pakiramdam niya ay naging konektado na silang dalawa. Napapikit naman siya habang iniisip niya na ito pala ang pakiramdam. Inutusan niya naman ang kaluluwa ng mangkukulam na umupo at sumunod naman ito sa kanyang utos at pinatayo niya naman ito at paulit-ulit lang at hindi naman siya binigo ng kaluluwa ng mangkukulam na ngayon ay kanyang alip-ores na. Inutusan niya naman ito na pumunta sa puno at pitasin niya ang bunga nito para sa kanya. Nang matapos iyon ay tiningnan niya naman ang kanyang alip-ores at sa isip-isip niya na ang kaluluwa ng mangkukulam ay sinusunod nito ang kung anuman ang iuutos niya mula sa simpleng utos at maging sa mahirap na utos. Nang inutusan niya ang kaluluwa ng mangkukulam na kunin ang bunga ay gumamit ito ng simpleng spell upang makuha nito ang bunga. Naiisip niya naman na hindi nito kayang gumamit ng mataas na klase ng mahika subalit kaya naman itong gumamit ng simpleng mahika nang walang problema. Ang kaluluwa ng mangkukulam na ito ay hindi man lang nagpakita ng pagsuway sa inuutos niya at hindi rin nagpakita ng opinyon sa kahit anong paraan. At ang kaluluwang ito ay isa na sa masugid niyang tagapaglingkod. At mayroon pa siyang ibang pagsubok na ginawa sa kanyang alip-ores. Ang una ay sinubukan niya ang angking bilis nito subalit mas mabagal ang kaluluwa kumpara sa kanyang Shanpo ngunit wala namang problema dahil nakakasunod pa rin ito. Ang sunod niya namang sinubukan ay kung gaano kalayo ang kanyang range ng pag-uutos. Hanggang sa 100 na metro lamang ang abot nito upang marinig niya pa rin ang utos niya subalit kapag lampas na sa 100 na metro ay hindi na nito siya naririnig. Sa isip naman ni Yeonwoo na wala siyang nagiging problema kapag malapit lang ang kaluluwa sa kanya subalit kapag palayo ito ng palayo ay parang hindi na siya naririnig nito at nararamdaman niya rin ang parang tali na nakakonekta sa kanyang alip-ores na kung mas malayo ito sa kanya ay mas nagiging manipis ang tali sa pagitan nilang dalawa. Napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang mag-isip ng solusyon upang mapatibay ang tali at ang tali na ito ay tatawagin niyang puppet string at ngayon ay tatapusin na muna niyang subukan ang mga kakayahan ng kaluluwa. At dito inuutusan niya itong gamitin ang kanyang kakayahan at napatingin naman ang kaluluwa sa kanya kung ayos ba ang kanyang ginawa. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na parang ang kumbersyon ng kaluluwa ay nag-upgrade lamang ng paunti-unti at nakakapagdulot rin ito ng pisikal na pinsala at naisip niya naman na kung marami siyang spirit familiar ay mas mainam at kapaki-pakinabang ito para sa kanya. Ang undead ay may kakayahang mag-evolve hanggang sa mataas na tier na nilalang kapag mas lalong lumalakas ito kaya naman ang familiar na ito ay may kakayahang mag-evolve sa pagiging lich kalaunan. Seryoso naman ang kanyang mukha dahil pinaplano niya na magkaroon siya ng hukbo ng mga undead. Binuksan niya naman ang kanyang sistema dahil titingnan niya na kung mayroon ba siyang nakolekta na mahusay na kaluluwa sa kanyang koleksyon na maaari niyang ma-convert sa pagiging undead. Sa pagsuri niya sa kanyang koleksyon ay mayroon siyang nakita na mahusay na kaluluwa at hindi na siya nagsayang ng oras pa at agad niya namang pinalabas ang 2 pang mahusay na kaluluwa na nakaimbak sa kanyang koleksyon. Ang isang kaluluwa na kanyang pinalabas ay ang tinatawag na Gnoll na halimaw na nagbabantay sa laurel leaves na kinakailangan naman na materyales sa paggawa ng Artemis Laurel Crown sa ika-6 na palapag ng tore. At ang isa naman ay si Valka at ang pinakamalakas na pinunong halimaw na nanggaling sa ika-9 na palapag ng tore na nagawa nilang matalo kasama si Edora at Fante. Habang pinagmamasdan ni Yeonwoo ang mga kaluluwa ay sa isip-isip niya naman na ang mga kaluluwa ng mga halimaw na ito ay ang mga pinakamalakas mula sa beginner's zone at ayon pa sa kanya na kinokolekta niya ang mga kaluluwang ito kaso lang na makahanap siya ng paggagamitan nito sa hinaharap at hindi niya inaasahan na magagamit niya ang mga kaluluwang ito sa ganito.
Napag-isipan niya naman na bigyan ang mga ito ng mga pangalan upang mas madali sa kanya ang utusan ang mga ito ng kanya-kanyang utos. Ang isang kaluluwa naman na nanggaling sa ikasyam na palapag ng tore ay papangalanan niyang Ka. At ang isang kaluluwa naman na nanggaling sa ika-anim na palapag ng tore ay tatawagin niya sa pangalang Noel at ang kaluluwa naman ng mangkukulam ay papangalanan niyang Bu. Lumabas naman sa kanyang sistema na napangalanan niya na ang kanyang mga spirit familiar. Ang kanyang spirit familiar ay nagkaroon na ng pagkakakilanlan at dahil doon ay mas naging mas malakas at may sigla na ang kanyang mga alip-oras na mga kaluluwa. Ang kaugnayan naman ni Yonwoo sa kanyang mga spirit familiar ay mas tumaas pa. Kapag mas mataas ang kanyang kaugnayan sa kaluluwa ay mas matibay ang bigkis nito sa kanila at mas susundin na siya ng mga kaluluwa ng mas tapat. Tinignan niya naman ang bilang kung ilan na ang bilang ng kanyang familiar affinity spirit. Ang una ay si Bu na kaluluwa ng mangkukulam at mayroon na siyang 15 out of 30 at ang pangalawa naman ay si Noel na dambuhalang Noel na halimaw at mayroon pa lamang itong 8 out of 40 at ang panghuli naman ay si Ka na ang pinunong halimaw sa ikasyam na palapag na si Volca ay mayroong 10 out of 55. Hindi naman akalain ni Yonwoo na natutuwa na ang mga kaluluwa sa pagbigay niya lamang ng pangalan sa kanila. Tiningnan niya naman ang mga kaluluwa at sa isip-isip niya na ang mga kaluluwang ito na kanyang nakolekta ay walang pagkakakilanlan dahil nawawala ito kapag nagawa na silang mahuli bagaman ang mga spirit familiar na mga ito ay mas malakas kumpara sa karaniwang mga espiritu at hanggang ngayon ang mga kaluluwang ito ay hindi pa nila kilala ang kanilang mga sarili kung sino ba talaga sila. Hinawakan naman ni Yonwoo ang kanyang dibdib at ayon pa sa kanya na hindi na rin masama ito dahil nararamdaman niya ang koneksyon niya sa mga kaluluwa na mas malakas na kumpara kanina at ang mga kakayahan ng mga kaluluwa ay parang may kaugnay sa kung ano ang mayroon sila noong nabubuhay pa sila. Ang pagiging maliksi ng Noel na pinapalakas ang bilis nito at si Ka na mabagal subalit mayroon namang taglay na napakalakas na puwersa. Napahawak naman si Yonwoo sa kanyang balikat dahil pinaplano niya na kailangan niya pang maghanap ng malalakas na mga espiritu. At ngayon ay handa na siyang maghanap ng mga espiritu kasama sina Bu, Ka, at Noel. Sumapit ang dapit hapon at nakakolekta na siya ng 500 na mga kaluluwa. Habang tinitingnan niya ang kanyang sistema ay naalala niya naman na noon ay ang kanyang pwedeng makolekta ay hanggang sa 150 na mga kaluluwa lang subalit ngayon ay mas lumaki pa ang kanyang kayang makolektang kaluluwa at naisip niya na parang naging 3 beses ang laki ng kanyang limitasyon na kayang makolekta na mga kaluluwa. Tiningnan niya naman ang kanyang mga familiar at naisip niya naman na gusto niya sanang tingnan kung ilan ang kanyang magagawang familiar subalit nadismaya naman siya dahil hanggang sa 10 lamang ang kaya niyang magawa. At ayon pa sa kanya na hindi lamang yan dahil ang mga nagawa niyang bago ay mga lubhang napakahina at walang kwenta. Tiningnan niya naman ang kadenang nakapalibot sa kanyang kamay at naisip niya naman na ang kapasidad ay mas lalaki kapag nagawa niyang mapataas ang karunungan niya kaya naman kailangan niya munang ilaan ang kanyang pag-asa dito sa ngayon. Naalala niya naman si Edora dahil hindi niya alam kung ano pa ang detalye sa kanyang artifact at napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang tanungin si Edora ng isang pabor na gamitin nito ang kanyang mga mata upang tingnan ang kanyang artifact para sa dagdag na kaalaman. Bigla naman siyang natigilan dahil narinig niya ang tinig ng Phoenix at sinabi nito sa kanya na interesante ang item na nasa kanyang kamay. Nagtatakang sinabi naman ni Yonwoo sa kanya na akala niya ay nagpapahinga ito. Tugon naman ng Phoenix na ang kanyang mga malikot na inakay ay ayos na sa ngayon at ang nakapukaw talaga ng kanyang pansin ay ang itim na bracelet na nakasuot sa kanya. At tiningnan naman siya ng Phoenix at tinanong niya si Yonwoo na kung sino ba talaga siya. Lumipat naman ang eksena sa naglalakad na duguan at paulit-ulit siyang nagmumura habang nanginginig at habang naglalakad siya ay sa isip-isip niya naman na nagawa niyang makatakas gamit ang lahat ng kanyang mga items at kasanayan kahit papano subalit ngayon ay wala nang natira sa kanya. Hinawakan niya naman ang kanyang braso at ayon pa sa kanya na hindi sana nangyari ito sa kanya kung nasa kanya lang ang bato na yun. At ang taong ito ay si Leonte at galit na galit naman siya na sinabi na pagbabayaran nila itong lahat kahit ano pa ang mangyari. Makalipas ang ilang oras ay ang balita patungkol sa sagupaan sa pagitan ng Red Dragon at Azure Sword Clan ay ginulantang ang buong tore. At ayon pa sa kumakalat na balita ay kung paano ni Bahal tinambangan si Leonte at kung paano na si Leonte lamang ang mag-isang nakatakas sa kanilang lahat. Agad-agad namang naglathala ang Red Dragon ng pagdedeklara ng digmaan at inilagay nila ang kanilang pahayag sa mga billboards o paskilan sa syudad sa bawat palapag ng tore. Ang Red Dragon at Azure Sword Clan ay malalaking mga clan sa tore. Kaya naman inaasahan na ang digmaan na ito ay magdadala ng malaking kaguluhan sa tore.
Hindi naman mabilang na mga clan at mga manlalaro ang nagsikilos at nagsihanda sa paparating na digmaan. Mayroon namang pam-onet ng pahayag at ang taong pam-onet nito ay si Fante at binasa niya naman ito at sinabi niya pa na ito ang naririnig niya kahit saan pa sila pumunta. Nagalit naman siya at nilamokos niya ang papel habang iniisip niya na akala niya ay magagawa nilang makaabante sa pagsubok hanggang sa 11 na palapag ng tore pagtapos nilang matapos ang beginner's zone. May bigla naman siyang napansin sa itaas at napagtanto niya naman na kung ano yun at bigla niya namang pinaapak ang kulay pulang ibon na ito sa kanyang braso. At pagkatingin niya ay may mensahe itong dala na mula sa kanilang tribo. Pagkabukas niya ng mensahe ay nakapaloob dito na bumalik sila agad kapag natanggap nila ang mensaheng ito. Agara naman silang naglakad patungo sa kanilang tribo at makalipas lamang ang ilang oras ay narating na nila ang lugar na kung nasaan nakatira ang kanilang mga katribo at dito nagulat naman ang mga tao at makalipas lamang ang ilang saglit ay sinalubong sila ng kanilang tribo at dito nagtatakang tanong naman ng isa na kung bakit bumalik silang dalawa ng mas maaga. Sinabi naman ng isa na alam ng lahat na kung gaano kaabala ang lahat sa tore at napatanong na lang siya na kung yun ba ang rason kung bakit silang dalawa ay agad na bumalik. Kinamusta naman ng isa si Edora na kung ano na ang balita sa paghahanap niya ng kanyang mapapangasawa. Dumating naman ang kanilang ama at sinabihan niya ang mga ito na nakabalik na rin sila. Pagkakita ni Edora sa kanyang ama ay bahagyang nagalit naman ito. Ipinaliwanag naman ng kanilang ama na akala niya ay isa itong kagyat na bagay subalit sa tingin niya ay hindi naman pala. Dagdag niya pa na nakikita niya kung paano mag-aksaya ng oras ang mga tao sa simpleng pagsasaka dahil ayon pa sa kanya na kailangan ding kumain ang mga tao sapagkat kahit gaano pa sila kaabala ay kinakailangan din nilang magpahinga paminsan-minsan at tinanong niya ang kanyang mga anak kung ano ba sa tingin nila. Napansin niya naman na parang wala sa mood ang kanyang anak na babae at tinanong niya ito kung bakit ganyan ang kanyang mukha. Tinanong naman siya ni Fante na kung gusto niya bang malaman kung ano ang rason at ipinaliwanag naman agad ni Fante na sa kadahilanang inaasahan niya ang isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran kasama ang kanyang mahal na asawa at dahil sa bigla niya silang ipinatawag at hindi na siya pinatapos magsalita ni Edora at kaagad niya itong tinadyakan sa dibdib habang sinasabi niya na tumahimik na siya. Nang marinig yun ng mga katribo nila ay napasabi na lang ang isa na sa wakas ay nakakita na ng kandidato na mapapangasawa ang kanilang binibini. Napatanong naman ang isa na ang ibig sabihin ba nito ay kakain na sila ng pansit. At dagdag niya pa na matagal na rin silang hindi nagkaroon ng kasiyahan. Inakbayan naman ng kanyang ama si Edora sabay sabi niya na naku-curious lang siya kung anong klaseng lalaki ba ang nakakuha ng puso ng kanyang anak. Minungkahi naman ni Edora sa kanyang ama na alisin niya ang kanyang braso sa kanya. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang ama at habang naglalakad siya ay sinabi niya naman na nagtataka lang siya na kung bakit ang lamig ng ugali ng kanyang anak sa kanya sapagkat hindi na siya nakakapagbiro sa kanyang anak. Inilapag naman ng kanilang ama ang asarol sabay sabi niya na uumpisahan na nila ang pag-uusap patungkol sa kung bakit pinatawag sila. Ang kanilang ama ay sinayo na isang martial king at sinabi niya naman na bagaman ay hindi niya nabanggit sa ipinadala niyang mensahe ngunit natitiyak niya naman na narinig nila ang balita habang papauwi sila dito. Sinabi naman ni Fante na yun talaga ang rason kung bakit sila bumalik ngayon at dagdag niya pa na wala naman siyang pakialam noong ang Artia ay nasangkot sa gulo at tinanong niya ang kanyang ama na sinayo na kung may kakaiba ba ngayon. Tugon naman ng kanyang ama na hindi niya rin gusto ang masangkot sa gulo ngayon subalit nagiging mas komplikado ang bagay-bagay. Nagtatakang tanong naman ni Fante sa kanya na kung bakit. Tugon naman ng kanyang ama na napagdesisyonan nilang sumali sa digmaan bilang mga mersenaryo. Nagulantang naman sina Fante at Edora sa desisyon ng kanilang ama at sinabi pa ng kanilang ama na si Flan ay nanumpa na isuko ang kanyang sungay at dagdag niya pa na alam rin naman nila kung ano ang ibig sabihin nun. Para sa mga miyembro ng isang sungay na tribo ay ang kanilang sungay ay sumisimbolo sa kanilang karangalan at pagmamalaki. Kapag naman sinuko nila ang nag-iisang sungay nila ay may ihalintulad na rin ito bilang panunumpa na eaalay ang lahat pati na rin ang kanilang buhay. Napahinga naman ng malalim si Nayo at bigla naman siyang napangiti sabay sabi niya na parang mahaba-haba ang kanilang pag-uusapan kaya naman inaya niya na ang mga ito na pumasok na muna sila sa kanilang bahay. Bumalik naman ang eksena sa ating bida at dito tinanong siya ng Phoenix na kung anong klaseng bracelet ba ang nakapalibot sa kanyang braso. Tiningnan naman ito ni Yeonwoo sabay sabi niya na maging siya ay hindi rin sigurado kung ano ito.
Tugon naman ng Phoenix sa kanya na karaniwan naman na nakikita niya ang halos lahat ng bagay subalit ang suot niyang bracelet ay misteryo pa rin sa kanya na para bang mayroong hamog sa kanyang mga mata kapag tinititigan niya ang bracelet niya. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na nadismaya siya dahil maging ang maalamat na hayop ay hindi kayang matukoy kung ano ang patungkol sa bracelet na kanyang suot. Sinabi naman ng Phoenix na isa lang ang nasisigurado niya. At dito ipinaliwanag ng Phoenix na ang bracelet na kanyang suot ay nagre-representa bilang kasalungat niya subalit sa kaparehong oras ay parang isa itong salamin para sa kanya. Nagtataka naman si Yeonwoo kung ano ang ibig sabihin ng Phoenix. Ipinaliwanag ng Phoenix na siya ay isang nilalang na nagsusunog ng buhay at ipinanganak sa pamamagitan ng apoy subalit ang bracelet ay nagdadala ng buhay sa pamamagitan ng kamatayan at kumakatawan sa kamatayan mismo. Ang buhay at kamatayan ay magkaiba ngunit sa kaparehong oras sa huli ito ay iisa. Napatanong naman si Yeonwoo na kung ang buhay at kamatayan ay iisa. Sinabi naman ng Phoenix na tama yon dahil ayon pa sa kanya na ang Phoenix ay maaaring nabubuhay na nilalang subalit mabubuhay lamang ito sa pamamagitan ng kamatayan. Sa kabilang banda, ang kanyang bracelet ay kinokontrol ang kamatayan at nagagawa nitong kolektahin ang mga kaluluwa ng mga patay at kinokonvert ito sa itim na enerhiya o spirit familiar. Napansin naman ng Phoenix ang kanyang kalasag at sinabi niya na nakakaramdam siya ng banal na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang kalasag at napatanong naman siya kay Yeonwoo na kung pinagpala ba ito ng Diyosa ng digmaan. Kinuha naman ni Yeonwoo ang kanyang kalasag mula sa kanyang likuran at dito ang kalasag na ito ay tinatawag na Athena's Aegis, isang kalasag na mayroong 9 na pirasong kalasag na pinagpala ng Diyosa ng digmaan na si Athena at ang kalasag na ito ay kayang salagin ang halos lahat ng pag-atake. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.